Jesus, siya po yung pwede lang magbago sa isang taong napakasama. Amen po ba? Dapat magkaroon po tayo ng boldness, ng katapangan, para po ipakita kung sino ang mga Kristiyano. Hindi po yung kaya nang tutugin Domingo, kaya nang tutugin bulan. Si Paul, immediately, kaagad-agad, sinyer niya kung sino si Jesus. He is indeed the Son of God. At dito po doon sa verse 22, ano sabi? Saul's preaching became more and more powerful. Bakit naging powerful? Bakit lalong naging matindi, makapangyarihan ang kanyang mga messages? Dahil nga yung patutuo niya sa buhay niya, kung paano siya binago, kung paano yung kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Kaya nga ano po ang sabi pa dyan, and the Jews in Damascus couldn't refute his fruit. Hindi po nila mapabulaanan yung pong katotohanan na sinasabi niya, Jesus was indeed the Messiah. Tayo po kaya, kapag tinanong sa atin, nano'y buri na sabyan, nim born again. Balo yepo, makanano yepo ang depensa, paano po ninyong bibigyan ng kahulugan ang salitang born again? O marineta pa. Dapat yan palang salitang yan, yung salitang born again, alam na natin i-explain. Ang born again po, hindi po yan religion. Yan po ang karanasan ng isang tao sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paano siya nabago, kung paano tayo nabago, kung paano tayo naririto ngayon. Naranasan natin yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Na born again, na buhay muli yung patay na espiritu po natin. Amen po. Dapat alam natin yan. Kaya napaka-importante po yung nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Napaka-importante po yung DEP, yung Discovery Education Program na ginagawa ng church na ito. Para po lalo nating malaman, maunawaan, maintindihan, maging matatag tayo sa ating mga kanya-kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At kung hindi natin ginagawa yan, magiging marupok po tayo. Wala ka ng devotion, wala ka pang pag-aaral. Hindi ka pa marunong manalangin. Kaya maraming marupok na mga Kristiyano na konti lang po na pagsubok, bumibigay tayo. Si Paul, habang pinag-aaralan po, makikita niyo kagaano po katatag ang kanyang pananampalataya. Ano man ang nangyayari sa kanya. Kaya nga po dito, isang magandang ehemplo ito na tayo ngayon bilang mga nakakilala kay Kristo, dapat ipahayag po natin kung sino si Kristo. Ang dami pa po nating mga mahal sa buhay na hindi natin kasama dito sa bahay-sambahan na nananambahan, nagpupuri sa ating Panginoong Yesus. Marami pa pong mga tao na hindi nakakaalam. Maraming pumupunta sa church pero hindi nila kakilala si Jesus. Ano po ang ginagawa natin? Hanggang ngayon ba? Wala marineta pa. Gayahin po natin si Paul. Sa Acts chapter 9, verse 26-29, when Saul arrived in Jerusalem, he tried to meet with the believers, but they were all afraid of him. They did not believe he had truly become a believer. Tayo po noon, dahil may kanya-kanya tayong buhay na ginampanan po nung nakaraan. Kaya ngayon na born again po tayo. Ngayon na si Jesus ay nasa buhay po natin, labisang maniwala na may bayutana. Pero dapat maipakita po natin yan. Si Paul, pinatotohanan niya po yan. Hindi sa salita, hindi doon sa nagtuturo siya. Sa buhay po niya. Pinakilala niya si Kristo. Kaya ano po ang sabi verse 27, then Barnabas, kailangan pa si Barnabas po, na tumulong, brought him to the apostles and told them how Saul had seen the Lord on the way to Damascus and how the Lord had spoken to Saul. He also told them that Saul had preached boldly in the name of Jesus in Damascus. So Saul stayed with the apostles and went all around Jerusalem with them, preaching boldly in the name of the Lord.
kung si Saul po, kung ito yung Jerusalem po. Pagdating niya dito, pagdating niya ni Paul dito, naki-fellowship muna siya ng kaunti sa kanyang mga fellow believers. At pagkatapos nun, hindi na po siya nagsayang ng panahon. Ano ang ginawa niya? Nagpunta po siya sa barangay Agapito del Rosario sa Lourdes Sur, sa Lourdes Sur East, dito sa LNW, sa Sapang Bato, sa Margot. Nagpunta po, inikot niya yan. Ganyan po kaya siya ka-dedicated, ka-committed, ka-zealous sa kanyang pananampalataya. Itah mo alita pa agagawain. Kaya pambali, eta pa agagawa. Karesiping tambali, eta pa agagawa. Siguro po atin, mapilan pa mo. Nung pilantang niya ni Kenny, ating kayang kapit na, ginawa na kanina. Kaya ano po ang sabi dito sa verse 29? He debated with some Greek-speaking Jews, but they tried to murder him. Tandaan po ninyo, kapag atin pong ipinapahayag ang katotohanan, hindi pwedeng walang naiinis o napipikon dyan. Dahil tinatamaan sila. Dahil naririnig nila yung katotohanan. Kaya dito, naririnig nila yung katotohanan. Kaya yung mga kapwa-Hudyo niya po, pinaplano po na patayin si Paul. Pero si Paul, tandaan po ninyo, yung immediately preached Christ after his conversion, ano yung nasa sa puso po ni Paul? Yung tunay niya mapaglingkuran ng ating Panginoon. In spite of, paglilingkuran ko pa rin ang ating Panginoon. Hindi ba siya rin po ba ang nagsabi, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith? Dapat nakaging nakatuon yung ating paningin, yung puso po natin, yung kaisipan natin kanino sa ating Panginoong Yesus. Kaya matapang rin niya pong isinulat o ipinapahayag yung Romans chapter 1 verse 16, very familiar po na verse na ginagamit natin. Hindi ko po alam kung paano ito nagmamanifest, kung paano ito na ating ginagawa. Ang sabi po ni Paul, for I am not ashamed of the gospel. Hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos, ang Panginoong Jesus. Bakit? Ano po ang kasagutan? It is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Yan po si Paul. Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Tayo, minsan, pag kumain lang tayo sa mga fast foods, manalangin lang. Peka, duku-duku mo pa. Nakapangkay na boses. Para mo magpasalamat kayong Ginoo. Hindi ba natin pwedeng itaas ang ating mga mukha na makita ng mga tao, nagpapasalamat ka sa ating Panginoon sa pagkain na sa harapan mo? Kailan lang po kami pumunta ng misis ko dito sa Telebastagan. Meron po akong napansin. Daniela, born again. Pamilyala, bayo lang, mengan. Nanalangin po sila. Nag-sign up the cross pa sila. Maya pareha niya ako. Ela Marine. Kaya ba't kami, nasasabyan mi, kilala mi kay Kristo, born again kami, manalangin kami, makaduko kaming sobrang duko, may nakapaboses. Dito pa lang po, hindi ka pa nagpipreach, hindi ka pa man nagsishare, mariniin na ka. Pero si Paul, ano sabi niya? For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Kung doon lang po sa pamamaraan na yun, kung ginagawa natin yun, kakain tayo sa labas, nananalangin tayo na very proud tayo. Pinagmamayabang natin. Alam po niyo yung mga nakakakita sa atin, matcha-challenge po sila. Sigurado magtatanong sila, deta sigurado born again Lareta.
Tama po ba? Baka hindi po ninyo alam, hindi natin alam. Magiging challenge yun sa kanila para hanapin nila yung liwanag. Amen po ba? Kaya ano po ang sabi? Unfailing faith is being bold to share the good news about Christ to everyone. Unfailing faith is being bold to share the good news about Christ to everyone. Pangalawa po, Paul had an unfailing faith in God because he considered everything he had as lost to gain Christ. Marami pong bumabagsak dito sa atin. Doon sa una ko marami, mas marami pang bumabagsak dito. Dito po, hindi ko po alam kung ilan sa atin ang ganito ang puso, katulad nung kay Paul. Sa atin, sa panahon po natin, kung titingnan natin ang henerasyon natin, ang takbo ng buhay po natin ngayon, dapat may bago kang sasakyan, nakakaragdag sa pagkatao ng isang tao. Papasok ka sa mga subdivision, kapag nakamotor ka o nakatricycle ka, walang saludo. Pero kung pag naka-SUV ka, malayo ka pa lang, sumasaludo na sa iyo. Yan ang tao ngayon. Yan ang panahon natin ngayon. Pero si Paul, hindi niya pinahalagahan ang lahat na yan. He considered everything he had as lost to gain Christ. Ilan kaya sa atin po ang ganito? Sa Philippians chapter 3 verse 1 up to 14. Further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. Sabi po ni Paul sa mga tiga-Pilipos, it is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you. It is no trouble. Baliwala sa akin. Hindi nagiging pabigat ito sa akin. Kung yung patutuo ko ay paulit-ulit kong kinukwento sa inyo. Dahil ito naman talaga yung ginawa ni Jesus sa kanya. At ito yung nakapagbibigay ng kaluhalatian sa ating Panginoon. Yung buhay na binago niya. Bakit mo ikakahiya? Bakit natin ikakahiya? Yan yung tunay na patotoo kung sino ka ngayon. Kaya si Paul, it is no trouble for me to write the same things to you again. And it is a safeguard for you. Para kayo ay maprotektahan. Hindi kayo umalis dito sa pananampalatayang ito, sa katuruan na ito. Watch out for those dogs, those evildoers, those mutilators of the flesh. For it is we who are the circumcision, we who serve God by His Spirit, who boast in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh. Hindi tayo nagtitiwala ngayon sa ating sarili. Wala tayo, hindi natin pinagmamayabang ito. Bakit? Ano ang sabi ni Paul? Though I myself have reason for such confidence, if someone else think they have reason to put confidence in the flesh, I have more. Kung kayo, ang dami ninyong pinagmamalaki, ako, mas higit ako maraming ipagmamalaki. Sabi po ni Paul, ano yung ibig niya sabihin dito? Ano ang sinabi niya? Sa verse 5, circumcised on the 8th day. Natuli siya noong pang-8 araw pa lang po niya. Of the people of Israel, of the tribe of Benjamin. Galing po siya sa tribo ng Benjamin. Kahit na si King Saul, galing po siya dyan. Sa tribe of Benjamin. A Hebrew of Hebrews. In regard to the law, a Pharisee. Ano po? Kung sa batas lang, Pariseo po siya. Alam niya. Kabisado niya po ang kautusan. Ano pa ang sabi niya? As for zeal, sabi niya po, persecuting the church. Ito po yung zealousness niya. Ito yung ng puso niya. Yung i-persecute niya ang mga believers. Ano pa ang sabi? As for righteousness, based on the law, kung sa katuwiran lang, ayon sa kautusan, ano po ang sabi niya? Faultless. Wala akong kamalian. Mayabang ni Paul. Pero tutuyin ni, sasabihan na po, yung katutuan. Ini, itang pangatao na. Pero ano po ang sabi diyan? But,
whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Ano man yung aking natangka noon, ano man yung aking nakamit noon, ano yung pagkatao ko noon. Sabi niya, ano po ang sabi niya? I now consider loss for the sake of Christ. Bali, wala na sa akin ang lahat na yan. Makamit ko lang si Kristo. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus, my Lord. Yung makilala niya pa po ang ating Panginoong Jesucristo. Ito rin ho ba ang desire natin? O mga material na bagay pa? For whose sake I have lost all things. I consider them garbage. Yung garbage po, lagi natin naririnig kay Pastor Manny, yung garbage po na yan, pupo. Ganyan niya po, tinignan ang lahat. Dumi ng tao. Kung anong meron siya. No? Ano pa po? That I may gain Christ. Verse 9, and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is true faith in Christ. Matuwid po tayo, bakit? Dahil doon sa pananampalataya po natin. Lahat po ng ating ginagawa, ito ay nagagawa natin dahil sa pananampalataya po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ano pa po ang sabi dito? The righteousness that comes from God on the basis of faith. I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection. Mahigit na pong 30 years na naglilingkod si Apostle Paul po dito. Bakit sinabi niya pa, I want to know Christ? Dahil po sa araw-araw na pamumuhay po natin, nakikilala at nakikilala pa rin natin. May ginagawa pa rin ng pagbabago o pinapakilala pa rin ng banal na Espiritu sa atin kung sino siya. Kaya nga, lagi natin kahit nabasahin mo ang John 3:16 ng 1,000 times, 1,000 times ang mga bagong mensahe na ipagkakalob ng banal na Espiritu sa iyo. Sino kaya sa atin po ang merong ganitong puso? I want to know Christ. Ilang taon na ho ba kayong born again? Ilang taon na kayo naglilingkod dito sa bahay-sambahan na ito? Ito ho ba rin yung adahikain ninyo? Ito ba yung desire ninyo? Ang desire po natin, I want to know Christ. Sabi po dyan, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings. Hindi lang niya gusto makilala kung hindi pati yung sufferings na dinanas ng ating Panginoon. Gusto ni Paul, mag-participate siya. Maranasan din niya yon. Tayo, baka doon lang tayo sa I want to know Christ. Baka yung suffering sa ayaw na natin. Pero tandaan ninyo, kasama po yan sa buhay Kristiyano. Diyan natin mapapatunayan kung paano tayo katindi, kung paano tayo mananatili sa ating Panginoong Jesucristo. Sa mga sufferings po na yan. Diyan lilitaw kung sino tayo. Eh dito sa atin, salita pa lang. Hindi mo lang nakuha yung gusto mo. Magtampo na ka kayong Ginoo. Tama ba? Hindi ba ganyan ang puso natin? Masyadong malasibuyas po yung ating damdamin. Yung puso natin. Pero si Paul, mamaya, titignan pa po natin yan. Kung gaano katindi ang pagmamahal niya sa ating Panginoon. Kung paano po yung puso niya. Ano pa po ang sabi dito? Becoming like Him in His death. Maging katulad kung paano namatay si Kristo. Hindi ho ba napakatindi ng faith ni Paul? Ano ba yung faith ni Paul dito? Average lang ho ba? Average lang o hindi?
Ang faith po ni Paul dito, napakatindi po. Extreme ang faith niya. Sa atin, walang average ang faith po natin dapat. Extreme. Sabi ko nga nung nakaraang linggo, ang pananampalataya ng ating senior pastor, average lang ho ba? Hindi. Extreme po yan. Lahat po ng pinag-aralan po natin ng mga karakter, extreme po ang kanilang pananampalataya. Walang average po sa kanila. Walang 50-50, walang 40. Talagang tinodo po nila lahat. Kung average pa lang kayo sa inyong pananampalataya ngayon, yan ang tingin ninyo, yan ang ginagawa ninyo sa sarili ninyo. Kapatid, hindi mo pa nauunawaan tunay si Kristo sa buhay mo. Karamihan sa atin, pag tinanong sa atin, sino ang gusto ng pagpapala? Taas lahat ang kamay natin. Di ba? Paano mo malalaman, mararanasan ngayon, yung pagpapala na yan, kung average lang yung faith mo? Dapat extreme. Pinaniniwalaan mo. Kung wala kang pambayad bukas ng ilaw, ano ang kahiling? Lord, ala ko pong pamayad at balo ko po, kayo imamye. Pamayad. Dahil kayo po yung great provider na extreme, hindi po average. Kung meron kang karamdaman, sabi ng salita ng Diyos, by His wounds, you are healed. Paniniwalaan mo yan 100%. Ang ating senior pastor, pinaniniwalaan niya ba ang salita ng Diyos? Tanong ko po sa inyo, he is the living testimony sa church na ito. Nakikita natin sa dalawang mata po natin, ano ang ginagawa pa natin? Bakit pa ganyan-ganyan pa tayo sa ating kanya-kanyang pananampalataya? And so somehow attaining to the resurrection from the dead. Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Kinalimutan ko na yung mga nakaraan. Ano ba yung mga nakaraan ni Paul? Yung mga na-attain niya po sa kanyang buhay. Kung paano siya noon. Ano po? Pero hindi niya kinakalimutan yung ginawa ni Kristo dito sa kabuhay niya. Ano sabi niya? And straining toward what is ahead. Ano ba yung nakikita niya? Paano ba niya tinitingnan ito? Ang tinitingnan niya po dito, yung gantimpalang makakamit niya. Yung buhay na walang hanggan. Yung makakasama niya, yung kanyang tagapagligtas. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. I press, sabi niya po, toward the goal. Yung kanyang tinitingnan lamang, ang pinanghahawakan lamang niya, yung goal niya. Ano yung goal na yon? To win the prize. Para mapanalunan niya yung gantimpala for which God has called. Yung binigay sa kanya. Yung ipinagkatiwala sa kanya. Yung alam niya. Ano yun? Yung heavenward. Sabi po dyan. In Christ Jesus, makakasama niya ang ating Panginoong Yesus. Ito po ay mga desisyon po na gagawin po natin. Ano ba yung mga nakaraan mo na nagpapabigat sa iyo para sumulong ka? Iwanan mo na yan, kapatid. Para itong mensaheng ito, yung pananampalataya mo sumulong. Lumago, maging matatag. Sa Jeremiah chapter 9 verse 23, 24,
This is what the Lord says. Don't let the wise boast in their wisdom, or the powerful boast in their power, or the rich boast in their riches. But those who wish to boast should boast in this alone. Ano yun na dapat nating ipagmayabang? Hindi yung kayamanan, hindi yung karunungan, hindi kung anong meron tayo ngayon, hindi yung malalaking bahay na yan, hindi yung mga gandang sasakyan na yan. Ano ang dapat mong ipagmalaki bilang mananampalataya kay Kristo Jesus? Ang sabi po ni Paul, that they truly know me and understand that I am the Lord who demonstrates unfailing love and who brings justice and righteousness to the earth, and that I delight in these things I, the Lord, have spoken. Sinabi po ni Jeremiah yan. Si Paul, yan yung kanyang nasa sa puso po niya. Sa Psalms chapter 73, verse 25 to 26, whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I may desire beside you. Ano po yung dinidesire ni David o ni Paul? Walang iba po kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi nila dinesire yung mga material na bagay. Dahil kapag nasa sa iyo si Kristo, siguradong magiging sapat ka. Yung hindi mo hinihingi, siguradong ibibigay. Kapag natuwa ang isang magulang sa isang anak, kahit hindi humihingi ang kanyang anak, ibinibigay niya. Ang Diyos po natin, ganyan po siya. Rewarder po siya. Pag nagalak po. Nasa sa atin lang naman. Bakit hindi natin nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos? Ang sabi lagi ni Pastor Manny, guard your heart. Bantayan mo ang iyong puso. Lahat na nangyayari sa buhay po natin, nanggagaling dito yan. Sigurado po yan. Ano po ang sabi sa verse 26? My flesh and my heart may fail. God is the strength of my heart and my portion forever. Hallelujah. Unfailing faith is making the Lord Jesus our greatest desire to know Him more. Unfailing faith is making the Lord Jesus our greatest desire to know Him more. Dapat po, ito yung ating desire. Makilala pa natin si Jesus sa buhay po natin. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki 25 years ka na dito sa Calvary Temple. Pero, ano ang resulta? By their fruits, you shall know them. Tandaan po ninyo, hindi po yung tuwing linggo lang kayo naririto makinig ng salita ng Diyos. Namnamin po ninyo ang salita ng Diyos. Isa puso po ninyo at balang araw, mararanasan po ninyo yan kapag inyong binigyan ng importansya ang salita ng Diyos. Pangatlo po, paano yung unfailing faith ni Paul? Paano ito naging matatag pa? Nakilala niya ang ating Panginoong Jesus. Pinreach niya kaagad-agad. Ang lahat ng meron siya, binaliwala niya lahat yan. Hindi niya po binigyan ng importansya. Tandaan po ninyo, si Paul, hindi sila mahirap. Noble po yan. Nire-respeto po yan. May kakayanan po yan sa lipunan. Kaya nakapag-aral siya kay Gamaliel eh. Yung Gamaliel po yan, yung professor na yan, kung at sa panahon po natin, yan po ay nasa Harvard University po sa Amerika. Well-known na mga eskwelahan po noon. Kaya si Paul, hindi po siya mahirap. Kaya nga lahat ng bagay na meron siya, hindi niya po inalala yan. Ay, sayang. 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 Wala siya sinabing sayang. Wala. Lahat yan sa akin. Ano po ang itinuturo sa atin dito? Tatalikuran ba natin lahat? Ang sinasabi po dito, ang itinuturo, gaano mo binibigyan ng importansya ang ating Panginoon. Kapag niyayaya ka ba sa birthday, nagkataon ng Wednesday,
Alin ang uunahin mo? Pastor, makatamisan niyang mag-birthday itang tao nga ito. Diyan po nakikita natin kung ano yung value, ano yung importansya ni Kristo sa atin. Papag-overtime da ako po, pastor, ako makapag-attend. Ako makapag-attend, see you. Kapag sinunod mo ang Diyos, binigyan mo siya ng importansya. Yung overtime mo na yan, nasasahurin mo, hindi lang ganyan na ilang porsyento. Kapag binigyan mo ng priority ang Diyos, 100% niya pang dodoblihan. Yung overtime na yan. Maniwala kayo at hindi. Marami pang katanungan sa atin ngayon, hanggang ngayon. Kung totoo yan, dapat hindi average. Kasi average lang ang faith mo eh. Kaya ganyan, marami ka pang question mark, meron ka pang doubt, meron ka pang unbelief. Totoo bang kumbinsido ka sa salita ng Diyos? Si Paul, kumbinsido siya 100%. Pangatlo po, ito yung He fought the good fight, finished the grace, and kept the faith. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 7, ang sabi niya kay Timothy, "For I am already being poured out like a drink offering." Parang ako, sabi niya, na inumin, na ibinubuhos. Sabi niya, "And the time for my departure is near." Malapit na po siyang patayin dito, pugutan ng ulo. "I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith." Sa tingin natin, parang ang yabang ni Paul, no? Pag sinasabi niya ito. Pero ito yung kanyang naranasan. Kaya nasasabi niya ito. Ginawa niya, literal. Hindi lang sa salita, kung hindi ginawa niya talaga. Kaya nasasabi niya na ipagmamalaki niya at ito naman ang nakapagbibigay ng glory sa ating Panginoon. Kaya ganyan ka-powerful yung testimony ni Paul. Ano ang sabi sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24-27? "Don't you realize that in a race everyone runs?" Nararanasan ba ninyo, alam ba ninyo na sa bawat race, race. Takbuhin. Na ang bawat isa, ang sinasabi? Tumatakbo sila. But only one person gets the prize. Iisa lang po ang pwedeng kumuha ng gold. Hindi po dalawa. Maliban lang kung talagang sabay sila. Sabay na sabay. Pero iisa lang ang sabi po dyan. So run to win. Tumakbo ka upang manalo ka. All athletes are disciplined in their training. Lahat po ng mga atleta, tinitrain nila yung sarili nila kung saan man sila. Departamento. Kaya nga dito si Paul, talagang, tinuruan niya yung sarili niya. Nagkaroon po siya ng self-discipline. Self-discipline. Tayo pa, paano po natin dinidisiplina ang ating mga kanya-kanyang sarili? Ang cellphone po, pag hinawakan natin, pagkagising natin, napaka-powerful. May titingnan ka lang, hindi mo alam, 30 minutes, 1 hour ka na pala. Di ba? Pero, yung sinasabi po dito, self-discipline, pagkagising mo sa umaga, paano mo didisiplina ang sarili mo? Hahawakan mo ba kaagad ang iyong cellphone o ang salita ng Diyos o mananalangin ka kaagad? Magpapasalamat ka sa Diyos. Kung merong prayer meeting, kahit na umuulan ba, mag-a-attend ka. Umambun lang, Lord, mamambun po tapo, mayambunan ko. Baka po maambunan po ako, magkakasakit po ako, uubo po ako. Ganon ba tayo? Ganon ba natin tinitrain yung sarili natin? Lord, pagbibigay na naman po. Paano mo tinitrain ang sarili mo pagdating sa pagbibigay? Masaya ka ba?
O nanghihinayang ka sa binibigay mo sa ating Panginoon? O kung manghinayang kaya ang Diyos sa buhay, sa hininga mo, sa hangin na hinihinga mo kaya ngayon? Lord, tahimik langan po, tahimik kengan. Gaano mo tinitrain yung sarili mo sa paglilingkod sa Diyos? Yako mong yako? Dapat isumiglingkod ko king Ginoo, dapat ating kong love offering. Nung wala akong love offering at tanggapan, haliko. Ganyan ba natin tinitrain ang ating sarili? Nung wala akong kayabe, muli na ako mo. Ganyan ba natin tinitrain ang ating sarili? Ganyan ba yung pagmamahal natin sa ating Panginoon? Pero si Paul, ano po ang sabi niya? They do it to win a prize that will fade away. Ginagawa lahat ng mga atleta ito. Na makuha nila yung medalya na yon, na ano po, nakukupas naman, na nawawala ng value. But we do it for an eternal prize. Tayo po bilang mga born again, bilang nakakakilala kay Kristo, ginagawa natin ang lahat ng ito para makamtan natin ano yung premyo na yon, yung buhay na walang hanggan, yung makasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa buhay na walang hanggan. So I run with purpose in every step. Sabi po ni Paul, I am not just a shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training it to do with what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Si Paul, ito yung kinakatakutan niya. Baka ma-disqualified siya. Kaya nga tinitrain niya yung sarili niya na kahit na masakit yung katawan niya, kahit na ubo pa lang, pupunta pa rin siya sa Wednesday, sa prayer meeting, sa Sabat, sa youth service, sa service sa Sunday. Napakarami ng schedule natin, mga kapatid, tapos mamimiss mo pa yan. Ilan yan? Ano ka? Yan ba yung pag-ibig mo kay Kristo? Tapos gusto natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang gusto natin, yung blessing na nagmumula sa ating Panginoon. Average lang ang faith mo eh. Dapat extreme. Amen. Walang average. Kapatid, pag-aralan ninyo ang salita ng Diyos. Nung pinag-aaralan ko to, yung naririnig ko na dapat makanyang tamo pa. Masyadong extreme. Kung babasahin mo, hindi ba extreme lahat ang pananampalataya ng mga karakter na pinag-aralan natin? Dapat laging ayon sa salita ng Diyos. Ito lagi, abatayan po natin. Hindi po yung karunungan ng tao. Hindi yung sinasabi nila. Hindi yung sarili nilang knowledge. Kung hindi, dito nanggagaling ang lahat. Amen po ba? Para hindi tayo ma-disqualified. Sa 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 28. Ito po yung mga challenges na kinaharap po ni Paul bilang mananampalataya at lingkod ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po ng verse 23, are they servants of Christ? Sila ba ay lingkod ni Kristo? Kayo ba ay lingkod ni Kristo? Tayo ba ay lingkod ni Kristo? Ano ang sabi niya? I know I sound like a madman, but I have served Him far more. I have worked harder, been put in prison more often. Nabilanggo ako, hindi ko alam kung ilang beses na. Ano pa ang sabi niya? Been whipped times without number. Hinagupit po siya. Pinalo siya. Ilang beses na. Dahil lang sa pagmamahal niya sa ating Panginoong Jesucristo. Ano pa po ang sinabi niya dyan? And face death again and again. Hinarap ko ang kamatayan paulit-ulit. Sino yung kuya? Sinabi na ako magsiyo. Sinabi na makaw na ako pakyeka. Nakaburi.
Makuha na ako pa king Calvary Temple. Alis muna ako sa Calvary Temple. Punta muna ako doon. Sa atin, salita pa lang, ang daming bumabagsak. Pagbibigay pa lang sa atin, ang daming bumabagsak. Pero si Paul, naranasan niya, makulong, mahampas, pinalo siya. Harapin niya yung kamatayan. Hindi pa rin siya nagbabago sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ano pa po ang sabi dito? 5 different times the Jewish leaders gave me 39 lashes. Hinigitan niya pa si Jesus. Si Jesus natikman lang po. Ginawa lang kay Jesus yung 39 lashes na yan. Isang beses lang sa kanya. 5 times. Anong itsura ni Paul? Anong itsura ng kanyang katawan? Sa palagay po ninyo. Puro peklat. Baka may buto na siya nakalitaw. Huminto ba siya sa paglilingkod niya, sa pagmamahal niya sa ating Panginoon? Tayo ano? Para maipakita natin yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Masyado tayong tampuhin. Masyadong malasibuyas yung ating damdamin. Tapos sasabihin natin, 25, 15 years ka ng Kristiyano. Bakit ganyan ka pa hanggang ngayon? Si Paul kaagad-agad naranasan niya ang kapangyarihan ng ating. Dahil yun ang puso niya. Three times, I was beaten with rods. Once, I was stoned. Namatay po siya dito, pero pinanalangin po siya ng mga mananampalataya, kaya nabuhay po siya muli. Ano ang ginawa niya? Nag-preach kaagad yan. 3 times, sabi niya, I was shipwrecked. Once, I spent a whole night and a day adrift at sea. Nasira yung barko nila. Nawasak po yung barko na sinasakyan. Araw at gabi, baka 24 hours o higit pa sa 24 hours, nandoon siya sa kaligitnaan ng dagat. Ano ang ginagawa kaya? Ano kaya ang sinasabi ni Paul? Lord, maglingkod na ako, mangkekaut, paranas mo ka na ako ini. Lord, naglilingkod po ako sa inyo. Bakit pinaparanas mo pa sa akin ito? Saan ka ngayon? Pero ano ang ginagawa ni Paul dito? Habang nandun siya sa tubig, sa akin po ito, nagpe-praise and worship po siya sa atin. Lord, balo ko, kayabed ka. Lord, alam ko, hindi mo ako iiwan, ipababayan. Lord, kalungkuran da ka. Lord, sambanda ka pa. Maski kamatayan pa yung harapan ko. Tayo, wala pa sa kalahati, ni 1/4 sa naranasan ni Paul. Pero napakarupok po natin. Magtagpo tamong agad king Diyos. Ano pa po ang sabi dito? Once I spent a whole night and a day adrift at sea. I have traveled on many long journeys. I have faced danger from rivers and from robbers. I have faced danger from my own people, the Jews, as well as from the Gentiles. I have faced danger in the cities, in the desert, and on the seas. And I have faced danger from men who claim to be believers but are not. I have worked hard and long, enduring many sleepless nights. I have been hungry and thirsty. I have often gone without food. I have shivered in the cold without enough clothing to keep me warm. Then, besides all this, I have the daily burden of my concern for all the churches. Nandun siya sa kaligitnaan ng tubig, ng dagat. Ano ang nasa isip niya? Kumusta la kaya detang church, detang kapatid ko, yung mga kapatid ko na mananampalataya sa Corinto, sa Pilipi, sa Galacia. Kumusta na la kaya? Ito ba yung puso natin? Alam po ninyo, kaming mga pastor, ako kaya umuupo po ako doon sa likuran. Tinitignan ko, tinatandaan ko po yung mga kapatid po natin. Kapag wala sila, nagtatanong po ako. Sinasali ba natin sila sa panalangin? O complacent tao? Wala tang pakialam. Ibalota mo ang alam lang natin na sarili lang natin. Si Paul, nasa bingit na ng kamatayan, ito pa ang iniisip niya, yung mga kapatid niya sa pananampalataya. Sa umagang ito, ginigising po tayo ng ating Panginoon, ng Banal na Espiritu.
Si Paul po, willing siya na mamatay para kay Kristo. Sa Acts 21 verse 10 up to 14, after we had been there a number of days, a prophet named Agabus came down from Judea. Coming over to us, he took Paul's belt. Kinuha po ni Agabus yung belt ni Paul, tied his own hands. Tinali niya. Yung kamay niya, and fit with it, and said, the Holy Spirit says, in this way, the Jewish leader in Jerusalem will bind the owner of this belt and will hand him over to the Gentiles. When he heard this, we and the people were pleaded with Paul not to go up to Jerusalem. Hindi pa diniretso ni Agabus. Ikay ni Paul. Pero ang sabi ni Paul? Then Paul answered, why are you weeping? Bakit kayo umiiyak? And breaking my heart. Nababasag yung puso ko. Sabi niya, I am ready not only to bound. Ako'y handa hindi lang matali ang aking kamay. Sabi po diyan. Ano ang sabi niya pa? But also to die in Jerusalem. For the name of the Lord Jesus. When he would not be dissuaded, we gave up and said, the Lord's will be done. Tayo kaya? Paano po tayo? Ang sabi niya, hindi lang ako nakaready itali lang. Nakaready rin ako para mamatay. Kanino? Kay Kristo. Ganito po, puso ni Paul. Kaya napakatindi. Halos kalahati po yata ng New Testament. Siya ang sumulat. Sa Acts chapter 20, verse 22-24, and now compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city the Holy Spirit warns me that prison and hardship are facing me. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. Uulitin ko po, ang sabi ni Paul, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task. What is that task? Na ipinagkaloob sa kanya ni Jesus. The task of testifying to the good news of God's grace. This is our responsibilities. This is our assignment. Nung umakyat po ang ating Panginoong Jesucristo, ito yung pinagbiling niya. Go and make disciples to every nation, teaching them, baptizing them in the name of Jesus Christ, and command them to obey all I have commanded you. Ito po yun. The task to testifying to the good news of God's grace. This is our task. Hindi po nagbabago. Hanggang ngayon, ito yung pinagagawa po ng ating Panginoong Jesus. Unfailing faith is to complete our mission of proclaiming the gospel of Jesus Christ to everyone. This is our task. Ilang beses ko pong pinag-aralan, bineditate itong message na ito. Tuwing babasahin ko po, tumutulo yung luha ko. Ang dami ko palang dapat gawin pa, Panginoon. Sabi. Wala pa ako sa 1/4 sa ginawa ni Paul. Kung paano kanya kamahal. Lagi po sumasagi sa aking isip. Sa atin, sa panahon natin, ang hindi natin lubos na ibibigay sa ating Panginoon, yung panahon po, yung oras natin. Pangalawa, ang pinansyal. Nangingibabaw pa rin yan sa atin. Kaya yung faith natin, average pa lang eh. Kaya umambon lang ng konti, hindi na tayo nag-a-attend ng mga services natin.
wala po siyang binigay na dahilan. Naranasan niya lahat. Hindi pa tayo hinampas ni Latigo na merong 3 bakal sa dulo. Hindi pa tayo pinagbabato. Pero napakadali nating umatras sa ating mga pananampalataya. Kaagad sinusuko natin kay Satanas yung ating pananampalataya. Kapatid, sa umagang ito, nagsasalita ang banal na Espiritu sa bawat isa't isa po sa atin. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa ating Panginoon. Si Paul, ang gusto lang niyang mangyari sa kanyang buhay. Ang sabi niya dito, that I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Paano po tayo sa ating mga kanya-kanyang trabaho? Paano tayo nagiging patotoo sa buhay po natin sa mga kanya-kanya nating trabaho? Saan tayo man nilagay ng ating Panginoong Yesus? Sa trabaho man, sa business mo, sa pag-aaral mo, dapat itong task na ito ang nasa puso po natin, ang nasa isip po natin. Kahit na saan, kahit na nasa daang ka pa, this is our task na dapat po nating gampanan. Amen po ba? Unfailing faith is to complete our mission of proclaiming the gospel of Jesus Christ to everyone. Mag-review na po tayo. The unfailing faith of Apostle Paul. Paul had an unfailing faith in God because he immediately preached Christ after his conversion. He considered everything he had as loss to gain Christ. He fought the fight, got the good fight, finished the race, and kept the faith. Last verse po, 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10. Or because of this surpassingly great revelation. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ginagamit po natin itong verse na ito. Some of us, favorite verse po natin ito. Paano po ito katotoo sa buhay po ninyo? Gaano katotoo itong sa buhay po natin? That yung grace ng ating Panginoon is sufficient. Sapat na sapat sa atin. For my power is made perfect when weak in weaknesses. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults. Sino po nagagalak dito kapag kayo ay iniinsulto na kayo ay born again, na kayo ay tiga Calvary Temple? Sino po ang nagagalak? Pero si Paul, ito yung sabi niya, nagagalak siya dito sa insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Hallelujah. Alam mo na po, mga kapatid. Ito na dapat magtampo. Pag nararanasan natin ang mga ganitong difficulties, Lord, ano po yung tuturuyo kaya kami? Lord, ano bang itinuturo mo sa akin? Hindi yung magtatampo ka. Hindi yung hindi ka na mag-a-attend ng services ng church. Hindi yung iiwanan mo na ang ministry mo sa bahay-sambahan na ito. Nangunawahan ho ba natin, mga kapatid? For when I am weak, then I am strong. God's grace is all we need to live a life of unfailing faith. Uulitin ko po. God's grace is all we need to live a life
of unfailing faith. Kayo po ang nakakaalam. Ano ang puso ninyo sa harapan ng Diyos? Pinagkaloob po ng banal na Espiritu 25 sermons na matututunan, makakapulutan po natin kung paano po magkaroon tayo ng unfailing faith. Now, it's up to you. What is your decision? Iiwan ko po sa inyo yan. Katanungan na yan. Mabuti po ang Diyos. Ang kaaway walang gagawin po yan kung hindi i-condemn tayo. Pero dapat alam po natin, yung authority po natin. God has given us the authority to trample on snake and scorpions. To overcome all the power of the enemy, and no one can harm us. God has given us the divine power to demolish strongholds. No weapon of the enemy formed shall prosper against us. Do you believe that? If you believe that, you must declare it. You must speak it. Ito po si Paul. Pinaniniwalaan niya ang salita ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Kaya, every time na mag-preach po siya, yung message po niya, it becomes more powerful and powerful and powerful and powerful. Bakit? Ang banal na Espiritu ay nasa sa kanya. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay tatanggap ng banal na hapunan. At habang tayo po ay pinagsisilbihan ng mga communion ushers at inaawitan po tayo ng mga praise and worship leaders mo natin, tuon po natin ang ating kaisipan sa ating Panginoon. Search our heart. Christ alone will I glory, though I can pride myself in battles won. For I am blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Alone, I could stop and count successes like diamonds in my hair, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, kay Kristo lang.
Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko'y kay Kristo na. Lord, sa bawat tagumpay, kayo lang po ang aming pasasalamatan. Kayo po ang nagbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon Diyos. Lord, sa umaga pong ito, naririto kami lahat. Saliksikin mo yung puso po namin, Panginoon. Maraming salamat po sa bawat mensahe na inyong ipinagkaloob sa amin, na nagbigay ng aral, Panginoon Diyos. At nawa, Panginoon, dalangin ko po na ito ay maiukit sa aming mga puso, Panginoon. Tunay nga po na bigyan namin ito ng kahalagahan, Panginoon Diyos, upang maranasan namin yung kapangyarihan mo, Panginoon. Lord, ang ipagmamalaki po namin kung ano ang ginawa mo sa buhay po namin, kung sino ka, Panginoon Diyos. At yung task na ipinagkaloob mo sa amin, ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon Diyos, to share the word, to share your love, Panginoon Diyos, sa mga unbelievers pa. Lord, nawa ito po yung aming magampanan, magawa, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mensaheng ito. Salamat, salamat. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." This is your body, broken for us, and as we eat it, we remember you. This is your body, broken for us, and as we eat it, we remember you. Taas po natin ang tinapay. Panginoon, maraming salamat po. Hawak-hawak namin ang tinapay, ang iyong katawan na nabugbog, Panginoon. Maraming salamat dahil sa mga sugat na ito, lahat ng mga karamdaman, kung ano man po yung nasa aming katawan ay pinagaling mo na, tinanggal mo na in the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon Diyos. Lagi mo pinapaalala namin sa amin kung sino ka, Panginoon, at ano ang ginawa mo para sa amin. Yung unconditional love mo, Panginoon. Yung kalinga mo sa bawat isa't isa sa amin. Lord, maraming salamat po. Dalangin namin, patuloy kang kumilos sa buhay po namin, Panginoon Diyos. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang po namin, sa mga nagawa naming mga kasalanan na hindi nakapagbibigay ng kagalakan sa inyong harapan, Panginoon. Yung puso po namin na naging matampuhin, Panginoon Diyos. Mga salita, nagbitiw kami, mga salita na hindi naging maganda sa iyong pandinig. Patawarin mo kami, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na muli binuksan mo ang aming mga kaisipan upang tunay nga po na maunawaan namin ang mga salita mo, Panginoon. Salamat sa kagalingan na pinagkaloob mo na sa lahat ng aming idinadalangin, sa mga kamag-anak namin, sa mga mahal sa buhay po namin, mga kaibigan namin, kapitbahay namin, Panginoon Diyos. Mga mahal namin sa buhay na malayo, Panginoon, sa amin, nasa ibang bansa. Alam po namin, walang malayo sa iyo, Panginoon Diyos. Kaya mo silang abutin. Maraming salamat sa kagalingan po. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tayo pong lahat ay tumanggap ng tinapay. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." This is your blood poured out
sa makawak po namin, kawan, naglalaman ng katas ng ubas, ang iyong banal at makapangyarihan na dugo. Salamat, Panginoon Diyos, dahil sa iyong banal na dugo, ito po yung nagpuprotekta sa amin, Panginoon Diyos, upang hindi kami, Panginoon, maagaw ng kaaway sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong banal na dugo na naglinis sa lahat ng mga kasalanan po namin, Panginoon. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Panginoon, salamat sa katuwiran na meron kami, Panginoon Diyos, ngayon sa aming pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat sa iyong banal na dugo, Panginoon, na nagpuprotekta po sa bawat membro ng Calvary Temple, sa bawat membro ng aming mga kanya-kanyang pamilya, sa bawat trabaho po, sa bawat negosyo, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng ginagawa mo sa bahay-sambahan na ito. Salamat sa mga kaluluwa na pinadadala po ninyo, Panginoon Jesus. Panginoon, kayo po ang tunay na Diyos ng Calvary Temple, Panginoon Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Hindi po kami magsasawa na magpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa bawat isa't isa sa amin. At nawa kami po, Panginoon Diyos, ay maging matatag, Panginoon. Ito yung dalangin ko, na ang bawat membro ng Calvary Temple ay magiging matatag po, Panginoon Diyos. Hindi sila, Panginoon Diyos, kaagad-agad sumusuko, Panginoon. Lord, ang mensahe mong ito ay para lahat sa amin, Panginoon. Nawa, ito po ay maiukit sa aming mga puso, Panginoon Diyos. Maraming salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, na tinanggal mo na lahat ang mga sumpa na nilagay ng kaaway sa amin. At kami po ay matagumpay na, Panginoon Diyos. Greater is He that is within us than he who is in this world. We are more than conqueror. Salamat po, Panginoon Diyos. Maraming salamat. Tayo pong lahat ay tumanggap. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Thank you, Pastor. Sige po, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Sino pong nabusog sa mensahe ngayong umaga? Intense, no? Extreme faith of Paul. This time po, magbabalik po tayo ng kaloob sa ating Panginoon. Sabi po sa Matthew 6 verse 26, "Look at the birds of the air, they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they?" Kung yung mga ibon daw po, hindi man sila nagtatanim, hindi man sila umaani, pero hindi sila nagugutom. How much more pa po tayo na nilikha in His own image and likeness. So let's keep on trusting the Lord. He sees you, He hears you, He knows the deepest desires of your heart, and I know His desire is to bless you. Tayo po'y magkaloob ngayon na maya po sama-sama nating ipapanalangin. Pag-ibig sa mundo
Diyos po ang papuri. Sige po, idulog po natin sa Panginoon ang ating mga kaloob. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat na ang tugon mo palagi ay pag-ibig at biyaya, Panginoon. Kahit minsan kami dadadapa, minsan kami nagkukulang, Panginoon. Ang biyaya nyo ilagi nananatiling tapat at sapat sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. We praise you, God, also that you chose us to become channels of your blessings. Alam po namin, Panginoon, na kami inyong ipinagpapala upang kami magamit mo at makaabot pa ng mas maraming kaluluwa para sa inyo. Maraming salamat po. And Lord, we know that you will never fail us in this lifetime, O God. Alam po namin that as we continue our walk and faith in you, you are also faithful and just to bless us.